Gawing kapaki-pakinabang ang patapong katya. Ito ang layo ng grupong Arapila nang ibig sabihin ay walang tapon. Dahil ang mga katyang yan, ginagawa nilang iba't ibang damit at accessories. Kasabay nito, isang dating inmate naman na si Narciso na nakilala rin po ng Responde. At ang kakaiba niyang ginagawa, ibinebenta niya ang mga produktong gawa ng mga dati niyang kasamahan sa loob ng piitan para makatulong sa pangailangan ng kanilang pamilya. Ang mga natatangi nilang pagresponde. Narito at inyo pong panuorin. Bigyan ng bagong buhay at gawing kapaki-pakinabang ang katya. Itong ginagawang proyekto ng grupong Arapilak mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang Arapilak ay mula sa Kuyuhon language nang ibig sabihin ay walang tapon. Arapilak is founded by my friend, Ms. Jude Rivera. Ito po ay nasimulan niya noong March 2018 with their family and environment in mind. This was also during the pandemic na nag-launch po siya ng repurposed flour sacks to earn profit, but at the same time without compromising yung environment, so in a more sustainable and eco-friendly way. Ms. Jude Rivera is an advocate for sustainability, so environmental sustainability. Naisip niya po na i-revive yung dating traditional na practice of using katsa or used flour sacks para gawing clothing or accessories. And this was launched August 2020. At ang mga katyang ginagamit nila sa kanilang mga produkto ay hango nila sa mga paranderya o bakery sa lalawigan. Ito po ay nanggaling po sa mga local bakeries. So hindi po siya brand new or printed lang. Ito po ay talagang used flour sacks. The whole process of preparing it is mano-mano yung paglaba, line dry instead of using machines for it. The whole process is sustainable, repurposed. So natutulungan din po namin yung mga local bakeries as we're buying yung discarded na katsa. Malinis na katsa, it's around 25 to 30 pesos po. Mula sa isang simpleng katya, nakakagawa sila ng iba't ibang mga produkto mula sa damit hanggang sa mga palamuti. We turn these repurposed flour sacks into wearable designs or wearable clothes like ito po. Ito po yung mga examples, accessories from bags to bucket hats, wallets. So lahat po walang tapon, which what Arapilak means. Kuyonin words for walang tapon or no waste, zero waste. Ara, which means no, and pilak is tapon or waste. Nagiging parang project po yan siya ng Arapilak kasi maganda po yung reception ng local community and even international community na nagustuhan po nila yung idea of repurposing old fabrics like katsa. So, yun po yung pinag-iisipan po na kailangan bawat collection may iba't ibang disenyo na obviously yung signature po ng Arapilak. What we also do as part ng projects ng Arapilak is we collaborated with Palawan artists. One a very good artist is Sirena Filipina or Miss Frances Mendoza. Yeah, so this is designed by Miss Frances Mendoza. Very Filipino theme po kasi this is pandesal. So nakalagay po dito Arapilak inspired, enrich sustainability. So again, it's a statement piece. So hindi lang siya yung parang okay sa print. Ginagawa rin nilang abot kaya ang kanilang mga produkto. Yung price range po namin is from 70 pesos to 900 pesos. Nag-generate ng jobs for local seamstresses at saka yung mga mananahi at saka mga skilled cutters ng Puerto Princesa. So, dati po is yung mag-asawa lang po si Ms. Jude Rivera at saka yung partner niya, yung nagtutulungan. Because again, it's a small business. And then,
Dahil nga sa na-employ and it's a growing business, nakapag-employ na po yung kaibigan ko ng team. So, which is mainly mga babae, mga kababaihan, single mothers. May team ng production team, yung mga mananahe, mga cutters, and then may tagasagot na po online. As we do not have a physical shop, this is like our physical shop, pero yung tindahan ng Arapilak, wala pa po, and yun po yung inano ni Miss Jude to have her own shop. Our products can be availed online sa Instagram or Facebook. Or if you want to try out the products, we have them here available sa SM City, Puerto Princesa, second level po. And then other shops in Palawan, there's some shops in El Nido, some boutiques nag-offer din po ng Arapilak products. Sa pag-iikot ng Responde Team sa lungsod ng Puerto Princesa, aksidente naming nakilala ang isang kakaibang e-responder. Siya si Tatay Narciso, kung saan nagbebenta siya ng mga pasalubong. Ngunit natatangi ang kwento sa likod ng mga produktong kanyang ibinebenta. I like this souvenir, sir, from Iwahig Prison in Pinalpar. Ako po ay isang dating bilanggo. Ako po ay nabilanggo noong 1984, May 26. Dahil sa pandemic, naranasan namin sa loob nga nag-ulam ng talbo sa kangkong, sinigang nga kangkong, piritong kangkong, tinurta nga kangkong, adobo nga kangkong, puro kangkong. Ang ibig sabihin, sa hirap ng buhay dahil walang dalaw, walang bisita, naranasan po namin ang hirap sa kulungan. Ako po'y binigyan ng kalayaan ni Pangulong Duterte. Paglaya ko po, ang para ako po ay mabigyan ko ng buhay ang mga bilanggo, ako po ay nagtinda dito sa Ubiwok. Bye-bye kung tawagin po, Puerto Princesa. Nagtinda po ako ng mga souvenir na galing Iwahig Prison in Pinalpar. Ito po yung aking mga paninda. Ito po ay gawa ng mga bilanggo. Ang kanyang mga ibinebenta ay hango pa niya sa mga PDLs na kanyang nakasama sa loob ng bilangguan sa mahabang panahon. Kaya pala ako pinalayat para tulungan ko ang mga bilanggo na naandun pa ngayon sa loob. Nabigyan ako ng karapatan na magtinda dito sa Baywalk. Ngayon, ako po ay nagbibenta. Ang ginagawa ko po, yung ibang kita ko po ay linalagay ko sa isang lagayan. Ako po ay makapaglikom nang hindi po ako nanghihingi kung saan man, kundi itong kita ko po nga kalahati, ang iba ay ibibigay ko sa mga bilanggo. Nung makaraan, ako po ay nagbigay ng biyaya ng mga pistawil, sabon, na pag-ipon-ipon ko at mga relief na mga murahin lang dyan na pwede nilang isuot yung mga walang dalaw, walang bisita. Patuloy lang po ako nagtitinda dahil sabi nga, tumulong ka sa iyong kapwa nga walang kapalit, bibili ko yan. Pero hindi gaano kataasan. Kas to kas tayo dahil alam ko, laya ako, baka hindi ko kayo balikan. So ang gagawin ko sa inyo bilang makatulong sa iyo, kas to kas. So kumita ka lang ng 5 piso bawat items, okay na yan. Huwag mo nang hangarin ng napakalaking kita. Marami naman bumibili dito sa akin. Minsan na bumabalik pa dito, malalayo nang galing. Minsan tatanungin ko, ikaw yung napanood namin sa YouTube ba? Ako nga po, dito po sila pumupunta. Kasi nakita nila dito ang mura. Kasi sa totoo lang itong katulad itong barko, kung bibili ito sa souvenir shop, maaring 150, 160. So sa akin, pwede mo makuha sa 80. At tulad ng sigaw ng ating programa, tumutulong siya nang walang inaantay na kapalit. Kaya ang advokasya niyang ito, tatagal habang siya ay may lakas pa na rumisponde sa kanyang kapwa. So masaya po ako, ma'am, na nakatulong ako sa kapwa. Ang iniisip mo, kaya tulungan mo ang kapwa mo kung alam mong may kapalit. So ang akin, ma'am, gusto ko tumulong ako ng walang kapalit. Dalawang magkaibang paraan ng pagtulong ang Arapilak para sa kalikasan
habang si Tatay Narciso naman ay para sa mga nakasama niyang preso. Patunay na ang pagresponde ay hindi lamang base sa kakayanan at abilidad ng individual. Bagkus, ang sukatan ay ang pagkakaroon ng mabuting puso na handang rumisponde, meron o wala mang nakakakita. Kami ang Arapilac Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.